Okay, ang goal natin dito, ma-empower natin lahat ng traders with strategy and reliability. And we try to envision na lahat yung understanding about technology of trading business. So, kaya ko kanina natanong kung ano yung ginagamit natin na strategy. Yung iba sa inyo gumagamit ng ICP, order block, kasi yung gain in rate direction or grid system, pwede nating i-collaborate or i-combine with different types of traders. So kung scalper kayo, focus on quick and small profit over short time frame, meaning to say si geared system have the ability to support rapid decision making. So kung day trader naman kayo, focus on buying and selling within the same day, yung geared systems adaptability to intraday strategies is okay as well. Swing trading, hold position. Actually, ito parang fundamentalist pa, no? Maghihintay ka ng high impact news, you set up your trading, whether buy or sell. Pwede nating i-collaborate din yung system natin. Position traders, long term po ito, minsan weeks, months, or even years yung position trading natin dito. But normally, hindi natin masyado ginagamit. So, dito lahat kayo, I think, kung nakapag-attend kayo sa iba-ibang mga coach, ang karaniwan na tinuturo sa inyo, yan, order block, supply and demand, breakout, support and resistance. Yan po. So, yung Beard's strong foundation in the market, analysis for longer term strategies. So, ito po, no, tinatawag na tayong algorithmic traders. We utilize yung automated system for trading based on algorithms and combining yung mga natutunan nyo. Ito very, very essential po, lahat ng basic information about trading. So, how to start using the geared system? Yan, kailangan po natin ng account, broker natin. Fund your account, set up yung sistema natin, and then kailangan nating ma-familiarize yung tools and strategies na gagamitin natin dito. We suggest na mag-open ng live account rather than demo. Why? Kasi there's a difference between trading on demo account and live trading. Yung emotion involved po. May psychological effect yun sa trading. Ito po yung dadaanan lang natin to kasi lahat na kayo halos marunong na mag-trade. Yung wala pang basic knowledge about trading, maganda kung magkaroon ng separate na training for basic. Okay. So dito ifo-focus natin or i-familiarize lang natin yung sarili natin with different candlestick pattern, market structure, support and resistance, chart patterns, lot size value, capital amount. Ito po yung dadaanan po natin for today. So, ito po, kung mapapansin nyo, merong tayong hammer. Ang tawag dito sa candlestick pattern na to is hammer. Kapag nakita nyo ito, galing from a downtrend market, ito po yung signal na pwede na tayong magkaroon ng buying. But of course, kailangan natin ng supporting analysis. Yan po yung order block or fair value gap, supply and demand, and support and resistance. So dito sa example na to, giving you a downtrend market, and then eventually nagkaroon tayo ng hammer dito.
Then ito po yung reversal natin. Okay. Ito naman is shooting star candlestick coming from bullish. Nakita natin to, could be a potential na downtrend yung susunod na market po natin. So itong example na to, coming from an uptrend, nakita natin yung shooting star, then followed by downtrend market. Doji is a indecisive market. Ibig sabihin, trying to check if the market is going up or going down. So indecisive po, no? But every time na magkaroon ng breakout from the high and low ng Doji, this could give us a signal kung magbabay or magsasell na tayo. So here, an example po ng Doji. Ayan. Okay. So meron po tayong engulfing patterns. Meron tayong bullish and meron tayong bearish engulfing patterns. Dito po makikita nyo yung bullish, ito po yung candlestick pattern natin, or dito po nasa kabila. Ayan. Coming from a downtrend, nagkaroon ng isang bullish candlestick surpassing the previous candlestick. Ayan. And then ang pinaka-entry point natin, yung susunod na candlestick. So bullish, bearish. Ito naman kabaliktaran nung ating bullish. Okay. Ayan po. Ito. So normally, kapag nagmamapping tayo, normally tinitignan natin yung 1 hour na charting to make the overall day trading activity. So if this evening star coming from a bullish candlestick, nakita natin tong tatlong formation na to, it could give us a downtrend signal. This one, 1, 2, 3. Then here, Morningstar naman, signal for buying. I will not dwell too much on this, no? Kasi lahat naman kayo or 90% ng andito nagtitrade na. Gusto ko lang padaanan yung mga possible na pwede natin gamitin sa system natin. So market structure, alam po natin to, meron tayong uptrend, meron tayong downtrend, may consolidation. Ayan. So, typically, ang ginagawa po natin, pinaka-basic lang doon sa sistema natin if we want to use it. Ang ginagamit lang ng mga newbie para mas maging effective siya, support and resistance, yung breakout, saka supply and demand. Order block, okay din siya. Okay. Ito po example ng GRID trading system. It's a layering order po. Makikita nyo dito, may isang ito, yung gold natin going up and then nagkaroon ng sell. Okay. So later on, papakita ko po yung mechanics paano natin gagawin to. Lot size value, alam na po natin to. Sa forex market, kapag nag-trade ka ng 1 lot, kada 1 pip will give you $10 per pip. 0.10, every 1 pip will give you $1 per pip. 0.01, kada 1 pip will give you 10 cents. Sa gold naman, 1 lot, 1 pip or 1.00 will give you $100 per pip value. Example po nan, nag-buy ka 3001.55, umakyat siya ng 3002.55. It is 1 pip, $100 po. 0.10, 1 pip, $10. 0.01, 1 pip, $1.
Kita niyo po yung difference. Kaya kapag nag-trade tayo ng gold, we are more cautious than forex. Okay. So, paano natin gagamitin yung sistema natin? Yung GRID. Okay, yung system natin, ang gagawin po natin dyan, pag meron na kayong account, i-connect po natin yung AI dun sa account nyo. Okay, once na makonect na siya, kailangan na po nating gamitin ito. Bago tayo mag-proceed dito, gusto ko munang i-explain yung ating lot sizing. Okay? Kapag ginamit natin yung system, kapag meron kayong 1,000 o kaya $1,000 o kaya 1,000 cents, for example, ang lot sizing natin dito is 0.01. Okay? Ngayon, kapag 2,000, kaya 2,000 cents, 0.02. Yan po yung lot sizing natin. Ngayon, kapag meron kayong 10,000, normally, yan po, ang ating lot sizing, 0.10. Okay. Kung layering order tayo, meron tayong makakalculate po natin yung drawdown po natin. Halimbawa po, ang pera natin is 1,000. Sabihin na lang natin $1,000. Kaya 1,000 cents. Okay. So, nag-trade tayo ng gold. Okay. For example, nagkaroon tayo ng buying. Ito po yung first order natin. Okay. Yung sistema po natin, nagle-layering siya ng order ng 2 pips or 200 points. Ito po. So for example, trade tayo, nag-buy tayo, first order, ang nangyari, bumaba ng 200 points. Ito po yung floating loss natin. Okay. Kapag bumaba ito, ngayon ng 5 orders na tag 200 points, ito po yung magiging floating loss natin. Ayan. Okay. So what if kapag bumagsak pa siya ng another uh, so ang entry point natin, first 5 orders, tag to 200 siya. And then yung susunod na order natin, 500, 500, 500, and so on. Okay. Ngayon, paano natin gagamitin ngayon ang ating sistema? Okay. Okay. So dito back to basic lang tayo, support and resistance, and then yung resistance uh, or support flip. Okay? Sa example na to, kung mapapansin nyo, ito pa yung support. Bigyan na lang natin ng isang example, no? Nag-buy tayo ng Euro USD. 1.0715. Okay. Ang magiging take profit po nito is 10 pips away po. Wow. Ito po yung magiging TP natin. Okay. So, bago tayo mag-buy and sell, hanapin natin yung level kung saan kayo mag-entry kasi ang pinaka-importante dito yung entry point nyo. Halimbawa, nakita ko na yung yung order block ko as a support, as a demand zone. So, for example, ang area kung saan ako magbabay 1.0715. So, pag nag-buy po tayo dito, si system, iti-take profit po niya dito sa 1.0715.
725. Ilan po ang profit po natin dito? Pag nag-buy tayo 1.0715, nag-take profit tayo ng 1.0725. Meron tayong 10 pips na kinita. Okay. Usually, kapag nagkakaroon tayo ng either buy or sell, hindi naman yan isang diretsong market na going up eh. Taas na ganyan eh. Wala. Okay, example tayo dito. Ano? Okay. Kita niyo po yung screen ko, no? Wala pong market na didiretsong ganito. Yung market po natin, merong market na going up, may market na consolidation, merong market na pababa. Okay? Ngayon, ito po yung i-drawing ko na lang dito para mas mabilis po tayo, no? Sa isa sa Excel file. Nakuha natin yung support and resistance natin. Nakikita niyo po yung screen ko. Okay. So halimbawa po nagkaroon tayo ng nakita na natin to yung support and resistance natin. Nagkaroon tayo ng buy dito. Okay. So ang probability nito is going up, no? Going up yan. Ngayon, ang magiging problem dito kapag bumaba yung market. So, kapag bumaba yung market, ang ginagawa lang natin dito, magkakaroon tayo ng another buy. So, system po yung maglalagay ng order dito. Okay. Kung sakali naman na bumaba siya ulit, ang mangyayari dito, si system maglalagay ulit siya ng buy. Okay. Kapag nagkaroon ng retracement going up sa 60%, magko-close po yung order natin into positive. Okay. So, balik tayo sa Excel file natin. Okay. Sa isang order natin, minsan, hindi naman hindi isang araw, isang trend going up lang, no? Minsan nagko-consolidate siya. Ayan, no? Up, down, up, down, up, down, up, down, up. Sa example na lang na to, nag-buy ka dito, andito ka 1.07, nag-take profit dito. So, mangyari po dito, may two option tayo dito. Si system, magkakaroon ulit siya ng buying sa 1.0735. Automatic po ito na magkakaroon ng buying. And then, ang take profit niya, dito po sa level na to. Okay. Ngayon, kapag nag-close ito sa 1.0735, magkakaroon din siya ng buying sa same level. And then magte-take profit ulit siya dito sa 1.0745. Okay. Ngayon ang question, paano kapag ang nangyari pagdating dito sa 1.0745? So nag-clear order ka na. Bumalik ulit siya dito sa 1.0715. So ang gagawin mo dyan, pwede ka ulit maglagay ng another buying. Okay? Pag umakyat siya ng 1.0725, close ulit yung order mo. So nakailang order ka. Pwede kang mag-order dito hanggang 100. 100 order sa isang araw. Okay. Di ba ang ginagawa nyo, yung mga nagtitrade, meron kayong halimbawa meron kayong signal, meron kayong
Meron kayong signal na nakuha by, tapos meron kayong SL, meron kayong take profit. Okay, take profit, TP. Okay, sabihin natin SL. Okay. Minsan yung buying na signal, halimbawa pagka-receive nyo ng signal, nag-buy ka na, may mga times na hindi siya umaabot ng TP, no? Minsan hanggang dito lang siya, for example, dito sa area na yan. Okay. So, ang mangyayari kapag umabot dito, may option kayo kung ima-manual close nyo o hindi. Pero usually, hindi nyo mina-manual close yan, eh. Hihintayin nyo mag-TP, eh. Kaso, may mga times naman na hindi naman umaabot ng TP. Minsan, aabot dito and then babalik lang dito sa presyo na to. Aakyat, bababa dito, aakyat, bababa. Kumbaga, pabalit-balit lang siya. Ngayon, si system, kapag niran natin to, si system, siya na bahala mag-take profit para sa inyo. So, yung isang order natin na makakapag-order lang kayo ng one order lang, using the system, probably you can order up to 10 to 20 orders. So by doing this, ang mangyayari dito, possible kang kumita ng profit. So dito, kung mapapansin nyo, nakakonect na yung system natin. Okay. So ang iti-trade muna natin ngayon, try natin mag-gold. Okay. Halimbawa, gusto natin, kita natin support resistance. Okay. Nakakonect na yung system, magte-trade ako using my cellphone. Okay. Naglagay ako ng sell. Okay. Ayan po, nakita nyo, meron ng sell dito. Tapos, let's say EURUSD. Subukan natin dito. EURUSD, lagay tayo ng selling. Example na lang to, lagay tayo ng tapos GBP JPY buying. Okay. Ayan po. Let's assume lang na meron na-analyze nating market, nakuha nating supply and demand, lahat, everything. Doon tayo sa right entries natin, no, based on sa analysis natin. Order block man yan, ICT man yan, supply demand, breakout, ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, actually ito live na order na to. Okay. Wala tayong ibang gagawin dito kung hindi si system lang, hihintayin lang natin siya mag-close. Okay. Ngayon, ito po, no, meron tayong selling na gold, 3390.92. Okay. Ngayon, ang mangyayari dito, what if pag nagkamali ako ng pindot, meron akong nilagay pa na additional na sell. Halimbawa, nagkamali ako, nakita nyo po, meron po ng selling dito. Hayaan nyo lang yan, si system po yung pag-close ng order para sa inyo. So dito, monitor lang natin. Tignan natin kung magpa-close yung orders natin while we are here. I-minimize ko muna to habang hinihintay natin, basta meron tayong sell na EURUSD, meron tayong buying na GBP JPY, meron tayong sell na gold, dalawa. Ayan. Ito yung ating calculation. Paano natin makakalculate yung layered orders natin kung sakali man na merong floating, nagkaroon ng multiple orders coming from the system. Ang isang strategy na ginagawa namin, pare-parehas na lot size. Okay? Halimbawa, 200 pips. At 200 points. 0.01.
So ito po, 200 points. Multiply mo by 20. Ilang points po ito? Asa 4,000, no? 40 pips siya. Sa 40 pips, po 0.01 yung order mo, ang possible na drawdown mo lang is 308. Okay. Ngayon, may mga times na ang nangyayari, na-calculate mo na yung buong movement. Dito, balik tayo dito, yung support and resistance natin. Example, ang naging movement ng Euro USD ₱200 pips. Pips ba yung ginagamit nyo or points? Saan po kayo mas familiar? Pips, no? Yung 4 decimal points. Pips po. Kung papansinin nyo, pwede nyo kunin yung average na movement ng bawat pair na ititrade nyo. Let's say ang tinitrade natin Euro USD for 7 days or 5 days, ang movement niya sa 100 pips lang. Okay. So of course, sa next week, we expect na ang magiging movement per day 100 pips. Depending on the economic calendar kung meron tayong mga high impact news. Pero kung normal na day trading, walang high impact news, mag-average lang din yan ng mga 100. Okay. Dito sa example na to, kung 200 pips yung ginalaw natin, okay, and then nakuha natin yung support and resistance within the day, ang ginalaw pa lang niya is 150. Okay? So 150 ang ginagalaw pa lang niya. So balik tayo dito sa example natin. 1.0115, nag-buy tayo. Ang pinaka-total na movement niya 200. So kung sakali naman na magkakaroon ng downward market. So nakabay ka dito, bumagsak siya ng 50 pips away. 50 pips away. 1.015. Ayan, sorry. 1.015 minus 0.0050. At ganun. Ayan, ito. So ang possible na babaan pa niya is 1.0665 dito po sa level na to. 1.0665. Okay. Yung mechanics po ng system natin, kapag FX yung tinitrade natin, magle-layered order siya kada 20 pips. Kaya kung makita nyo dito, 1.0715, magbabay siya ulit ng second order 1.0695. Ayan po. Ngayon, pag bumaba siya ulit ng 1.0675, nakatatlong buying ka na. Okay. Ang mangyayari dito, ang closing, usually magiging closing neto 1.060700. Basically, magko-close dito. Pag nag-close dito, pwede ka ulit mag-buy dito sa level na to. So, nakailang orders na tayo from this area. Ilang beses ka pwedeng mag-trade dito. So, kapag may time ka, Asian market, European market, pwede mo nang ma-take advantage, pwede ka nang makagawa ng hanggang 10 order, depende yan kapag consolidating lang yung market natin. Okay. Okay, balik tayo dito po no, sa ating example. Ayan.
makita nyo dito, malapit na mag-close yung gold. Meron tayong sell 33.90, umakyat ng 33.92, may selling, and then meron 33.95 na selling. Pag ito po, umabot lang siya ng 33.92, magko-close to in positive na. Okay? So ito po, yung GBP JPY natin, nakita nyo po, nag-buy tayo una, 190.84, bumagsak siya ng 190.64, 20 pips po yung difference. Okay. Magka-close ito somewhere 190.80. 60% ng orders natin. Wala kayong magiging problem dito kasi kahit na mag-buy and mag-sell kayo at the same time, pwede siyang mag-close. Okay, bigyan po natin ng example itong Euro USD, naka-sell tayo. And then eventually nagkamali ka, naglagay tayo ng buying. I-execute ko po using cellphone. Ayan. Then meron tayong nakitang selling and then meron tayong buying at the same time. Once na makapag-execute na kayo ng order, hindi niyo po pwedeng dalawahin yung order sa same price. Halimbawa dito po no sa Euro USD, nag-buy tayo 113.53. Tapos ang gagawin natin, magbabuy ulit tayo. Hindi po pwede yun. Masisira yung algorithm. Monitor lang natin yung gold dito. Malapit na mag-close yung gold. Actually yan, kung titignan nyo, ayan, ilang points na lang, magko-close na to. Somewhere 92 level dito po sa area na to. Makita nyo meron tayong sell and sell and sell. Sa area na to, magko-close na yan. 92 flat. Okay. Konting kembot na lang, magko-close na to. In positive siya. Ayan, nag-close na siya. So dito, kung papansin niyo, i-screenshot ko, no? Nag-sell tayo 33.91.66. Sorry. 92 ito. Nag-close to both dito sa 33.91.66. Itong tatlong to. Yung isa po negative, pero yung dalawa positive yan. Okay. Ito may slippage to, dapat to 92. Pero okay lang, positive slippage naman to. So, ang ending point neto, minsan patience po yung hinihintay natin sa pag-trade using the system. No last time na nakapag-attend si Miss Annalisa dun sa isang group ko, isipin niyo po, ang pinaka-longest na layering order nun, umabot siya ng 6 months. Okay. Pero after 6 months, kumita pa rin sila ng more than 20 to 30% ng capital nila. Okay. Ang kalaban natin dito yung patience of waiting. Kasi syempre lahat kayo, nasanay kayo doon sa day trading. Sa isang araw, pwede kayo mag-trade, mako-close yung order nyo, minsan maghintay lang kayo isa, 2 araw. Kapag
natsempohan nyo na yung market is consolidating lang or napunta dun sa support resistance, supply and demand, tapos pabalik-balik lang siya, you can gain multiple orders. You can gain maraming transaction. Kaso, kapag nagkaroon siya ng layering, layered orders naman ng go up 1 month or minsan po namin asa 6 months yung pinaka mahaba. Ang question is, can you wait? Iyan yung, ito po yung challenge kapag ginamit natin yung sistema na to. May times na sa isang araw, mako-close siya. May isang araw na it will take you 1 day, 2 days, 3 days, or 6 months. So, ito po yung question na i-ask ko sa inyo if you think na pag nagkaroon ng worst case scenario, umabot ng 1 month, 2 months, can you hold it? Can you wait for it? Ayan po. Si Miss Annaliza, nakapag-attend ka po last Thursday, no? Yung, yan, si Miss Jane, si Miss Bing, umabot yan ng 6 months. Pero after, profitable yung nangyari. Ngayon, by Thursday, zoom tayo ulit. Try natin na mag-live trade. Siguro yung iba sa inyo, kung makapag-open kayo ng kahit live account na $100, itetest natin yung system. We will trade sabay-sabay tayo paano i-connect yung system. Okay, pero magte-trade lang muna tayo ng isa or dalawang currency para ma feel nyo yung sistema. Okay, and then next week ituturo ko yung isang system. Actually, mas madali po yung ATS trading system. Kasi ikakopy nyo lang yung trading system na yon. And then, within 24 hours, magko-close yung order. Inuna ko lang itong uh, grid system kasi it will test yung patience po ng bawat isa. Minsan, may mga ibang users ako ng AI na nag-multiple orders na sila. Ngayon, pag nag-multiple orders na sila, ang ginagawa nila, maglalagay ng doble or pangatlong orders at the same price. So pag ginawa niyo po 'yon, masisira po yung sistema. So kapag ginamit natin itong system na to, it will take a lot of effort for you um to trade by using your patience po. Kasi lahat tayo dito, ako po, ginagamit ko yung system, basic lang ako. Ginagamit ko lang yung support and resistance saka yung supply and demand to implement the system. Ayan po. So, every Monday, ang ginagawa ko, kukunin ko yung daily movement for the whole week. So, kung halimbawa ang naging daily movement last week is 300 points, ibig sabihin, sa next week, ang magiging movement ng pair na tinitrade ko is 300 pips din. So, kung mag-trade man ako either buying or selling sa gitna, makakalculate ko na yung either pupuntahan niyang up or down is just 150 pips. So makakalculate ko na yung magiging floating loss. Ayan po yung sa system na ginagawa po natin. Okay. Dito po, kita nyo wala na yung GBP JPY, nag-close na siya. Screenshot ko po no yung result naman ng GBP JPY.
Send ko sa, meron tayong take profit yung dalawa, 197.79, 190.79. Nag-close siya. Negative yung isa, positive yung isa, pero kung i-sum mo, positive pa rin siya. Okay. Ngayon, meron tayong naiwan, naka buy and sell siya na Euro USD. Minsan si system, hahayaan ko lang siya. Kahit maiwanan ko siya, matulog ako, andito lang tong order na to. Wala tayong magiging problem. Ayan po. Ayan. So, bali sa Thursday po, kung meron pong gustong gumamit ng system, pwede tayong mag-start to trade. Sabay-sabay tayo para makita nyo kung paano natin gagawin. I-execute muna natin siya ng pinakamababa na lot size. 0.01 lang muna. And then, once na ma-familiarize kayo, pwede na tayong magdagdag up to, actually, kahit hanggang 10 currency, pwede siya eh. As long as map mo lang yung supply and demand, support and resistance nung lahat ng currency na yon, tapos execute mo siya. So kumikita ka na on both side, no, profit and then at the same time yung rebates po natin. So Thursday po yung next natin ngayon, kumbaga parang dry run lang muna, just to give you an idea ano yung system, recap lang natin, tapos execution tayo. Mas maganda kung kayo po yung mag-execute from your end para ma-experience natin, ma-experience nyo ano yung saan ako magte-take profit, saan ba nagle-layer ng order. Kailangan nyo pong makita. Kasi kung ako lang po yung magpapakita dito, hindi nyo ma-experience, wala po, no? Hindi natin makikita, hindi natin madidiskartehan yung AI. Ayun. Kasi iba-iba po yung appetite natin sa pagte-trade. Itong system na to, kumba- para siyang semi-high frequency trading siya. Isipin niyo po, no, kapag nakatutok kayo sa isang araw, pwede kayong umabot ng up to 100 to 200 orders. Ayan po. Okay po. Kung may questions po kayo, let me know. Kung wala po, we can proceed po by Tuesday doon sa actual trading natin. Actually, nag-actual trading na ako. In-execute ko na yung system. Pero maganda kapag lahat tayo, halimbawa may isa sa inyo mag-mapping ng Euro USD, yung isa sa inyo mag-mapping ng GBP USD, tapos i-execute natin yung orders natin based dun sa technical analysis mo.